sa final na kaso. So lumalabas yung ating PNP, mahina po sa pag-gather ng ebidensya. Ay na pala kayo sa pag-gather ng ebidensya, nag-file pa kayo ng kaso. Wala man palang malakas na ebidensya kayong nakuha. Nagmuka tuloy kayong ingot. O di ba? Kaya siguro kailangang pagsabihan ito ni General Marbil. General, pinaiya yung PNP organization. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagtatatalon mga kababayan yung mga DDS. Bakit niya Mr. Maravillas? Na-dismiss kasi yung kaso na final ng PNP laban kay Sara Duterte. Yung direct assault, grave coercion and disobedience to persons in authority. Naalala ninyo mga kababayan yung transfer kay Zuleika Lopez, yung chief of staff ni Sara Duterte, galing doon sa BMMC dahil sa ginawang investigasyon po ng Congress sa confidential funds ni Sara Duterte. Hindi kinaya yung stress or baka drama. Pero basta hindi kinaya, tinakbo sa ospital. Ayun, nagkaroon ng commotion. Nag-file ngayon ng reklamo kasi pinigil at sabi, itinulak ni Sara Duterte yung mga pulis. Inaharang kasi. Ito ngayon ang report ng Philstar. Quezon City drops disobedience assault traps versus Sara Duterte. Tuwang-tuwa yung mga DDS po. Inapag-alaman natin, mga kababayan, yung prosecutor pala na nag-drop ng kaso, appointee po ni Digong. May mali siya po. Kaya sabi natin, baka kailangan na i-review ito ng DOJ. Tingnan ninyo, kasi usually sa korte alimbawa, pag ang isang judge, mga kababayan, hindi makakapag-handle ng kaso fairly, dapat na mag-inhibit. Di ba? Kasi alimbawa, appointee or may relasyon sa akusado. That's the usual common the common practice mga kababayan. Baka na-overlook ito. Lumalabas tuloy mga kababayan. Yung Philippine National Police nagmukhang engot. Kaya nag-file pa kayo ng kaso. Ang sabi dito mga kababayan, walang ebidensya. O di ba? Nagmukha kayong inutil, pinagtatawanan tuloy ng mga DDS. Kung may na yung kaso, hindi na sana kayo nag-file ng asunto. Kasi magmumukha kayong kahiya-hiya. Pero ang isa pang tinitingnan dito, mga kababayan, iyon na nga, napag-alaman mga kababayan natin, yung nagdesisyon, palabas ng resolusyon, appointee ni Digong. Ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung kwento. Ayan po ang report ng Philstar. The Quezon City prosecutor has dismissed complaints filed by police against Vice President Sara Duterte and her security and protection group over a scuffle involving Duterte's chief of staff at medical facilities noong November 2024. In a resolution dated January 17, 2025, Assistant City Prosecutor Creseline Caryugan Lugo dropped charges of direct assault, disobedience to authority, and grave coercion against Duterte, Colonel Raymond Lachica, and others, citing a failure to sustain a finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Madaling sabi, mainaan niya yung ebidensya na final sa final na kaso. So lumalabas yung ating PNP, mahina po sa pag-gather ng ebidensya. Ay na pala kayo sa pag-gather ng ebidensya, nag-file pa kayo ng kaso. Wala man palang malakas na ebidensya kayong nakuha. Nagmuka tuloy kayong ingot. O di ba? Kaya siguro kailangang
Pagsabihan nito ni General Marbil, General, pinahiya yung PNP organization nitong mga tauhan po ninyo, buong kapulisan. Ipag ang involved pa naman ang mga Duterte, siyempre, Vice Presidente siya, anak ng dating presidente, laging pinag-uusapan. Pero sabi ko nga, itong kasong ito, kung sa akin po, may naman itong kaso, hindi man ito major crime, pinatulan pa kasi ninyo. O, di ba? Ang disobedience to authority, hanggang 1 month lang yung kulong at 100,000 yung penalty, yung maximum. Kayang-kaya yan ni Sara. What is 100,000? Yung assault, 1,000 lang. So it's a minor crime. Kung sa akin, palalampasin ko na to. Pero nag-file kayo ng kaso, sabihin pa, siguro na-insulto kayo. Pag kasi bara-bara, sabihin pang na-insulto kayo, pinandindigan na sana ninyo. Nag-gather kayo ng enough evidence para hindi na di-dismiss yung kaso. Tulad nito na-dismiss, nagmukha kayong kayaya, yung PNP. Pero hindi natin inaalis yung possibility na hindi naging fair yung Quezon City Prosecutor's Office. Lalo't napag-alaman natin na yung city prosecutor po na humawak, appointee pala po ni Digong. Ito po, in a resolution dated January 17, 2025, Assistant City Prosecutor Criselyn Cariugan Lugo dropped charges of direct assault, disobedience to authority, and grave coercion against Duterte, Colonel Raymond Lachica, and others, citing a failure to sustain finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. O ngayon, ito pala si Assistant City Prosecutor Criselyn Cariugan Lugo, isa sa mga na-appoint ni Digong noong kanyang panahon. Na-research po ng isang Marcos loyalist na si Benji Contreras, yung prosecutor na si Assistant City Prosecutor Criselyn Cariugan Lugo ay appointee pala ni Digong noong July 2021. Ano yung ebidensya? Ito po yung Manila Bulletin, published July 2, 2021. Duterte appoints new DOJ Assistant Secretary. Kasama sa mga na-appoint niya yung mga prosecutors. Ayan mga prosecutors, kasama si Criselyn B. Cariugan Lugo, Prosecutor to Quezon City. You see? So may mali siya po. Hindi maalis yung pagduda. Baka yung kaso mga kababayan, ginapang ng kampo ng mga Duterte. Madaling sabi, hindi malayo na inimpluwensyahan, appointee. So hindi mawawala yung tinatawag na utang na loob. Kaya nga po sa ganitong mga situation po, importante tine-check kung sino yung humahawak. Kung sa husgado po, kung judge, halimbawa sa korte, may petition to inhibit. O kung matino yung isang prosecutor or isang judge, siya na dapat mismo ang mag-inhibit sa kaso para hindi po makulayan. Pero ito po, siya mismo mga kababayan, yung humawak pala, isang appointee ni Digong. Kaya siguro dapat i-review ito ng DOJ. Tingnan ninyo kasi napapahiya. Mismong kayo napapahiya. At saka yung PNP lalo na napapahiya. Ngayong mga kaso na pinafile ninyo, mahina. Ba't ka pa magpa-file ng kasong mahina? Di ba? So isa itong bad precedent on the part of the PNP. At saka naman sa prosecution, lalo na sa DOJ Secretary, kailangan siguro na tingnan ito kung tama ba yung naging desisyon na i-drop yung kaso for lack of evidence. Or baka na i-drop yung kaso kasi ginapang. Yan ang mga possibilities na hindi mo maalis yung duda ng ating mga mamamayan. Baka na-impluwensyahan ng politika. Tama po? So as a background, the case was filed by officers from the Quezon City Police District following a commotion at the House of Representatives at the Veterans Memorial Medical Center during the transfer of Duterte's Chief of Staff, Zuleika Lopez.
The complainants allege that La Chica, head of the Vice Presidential Security and Protection Group, physically pushed and assaulted a police doctor assigned to assist Lopez during her transfer to the BMMC. However, the prosecutor stated that the allegation against La Chica were not supported by evidence, as none of the witnesses corroborated police doctor's claims of being subjected to attack, physical force, intimidation, resistance, disobedience, violence, or threats. They did not narrate the encounter between the parties and their respective affidavits. They also did not discuss the behavior of police doctor after the incident, which could have persuaded us that he was threatened and intimidated if at all, sabi po sa resolution. The video footage submitted by him also negates his own assertions. Being so, we are constrained to dismiss the complaint for insufficiency of evidence. So, malamang ginapang. Kung hindi ginapang, mga kababayan, yung prosecutors, yung mismong prosecutor, baka ginapang yung complainant mismo. Huwag ka na niya. Konting bagayan niya yan. Ito na niya. Ilutin na natin. Wala nang present pong ebidensya. Malamang hinilot na. So, nagmukhang kaya-iya. Nag-file pa kayo ng asunto. Magpapilot man lang pala kayo. Ilagay ninyo sa alanganin yung reputasyon ng PNP. Yun ang iisipin ng mga tao. Yung inilot, walang present. Reklamo kayo, wala kayong present na ebidensya. Yung kailangang reinvestigation dito po, General Marbil, ano na? Pinagtatawanan kayo ng mga DDS kasi nag-file kayo ng reklamo. Yung mga polis ninyo, wala mag-ebidensyang present. Dinismiss yung reklamo. Kaya iya, mga kababayan. Lopez was transferred to the VMMC after failing ill following the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability's order for her detention at the Women's Correctional Institution in Mandaluyong City. She was cited in contempt for undue interference during the House panel's investigation into the alleged misuse of 500 million in confidential funds by the Office of the Vice President and 112.5 million by the Department of Education. Yan ang background story noon, mga kababayan. Yung nangyaring investigasyon ng confidential funds ni Sara na nagresulta sa pagka-hospital ng kanyang chief of staff sa sobrang stress. Hindi masagot ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Ito na ngayon, mga kababayan, yung subject ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. But going back dito sa pagka-dismiss ng kaso, wag ninyong hayaang ganito ang mangyari. Yan yung ating appeal sa PNP. At saka dito sa prosecution, sa Department of Justice. Tingnan ninyo po, nagmukhang kaya-iya itong kasong assault, disobedience, and grave coercion. Nasira yung reputasyon po ninyo. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye muna. God bless.